Okay, sige. At bago natin simulan ang ating pag-aaral, so i-recite muna natin yung 10 commandments ng ating Panginoon. At kagaya nga po ng ating sabi, dapat ay by heart, ito ay sa ulo na natin. So samahan niyo po ako, sabayan niyo po ako as I recite yung 10 commandments ng ating Panginoon. Okay? So, ready na po ba kayo? Commandment number 1. Ang sabi ng Panginoon, you shall have no other gods before me. Commandment number 1. Commandment number 2, you shall not make yourself an idol. Commandment number 3, you shall not misuse the name of your Lord in vain. Okay? That's commandment number 3. Commandment number 4, remember the Sabbath day by keeping it holy. And commandment number 5, honor your father and your mother. Commandment number 6, you shall not murder. Commandment number 7, you shall not commit adultery. Commandment number 8, yung ating pag-aaralan, you shall not steal. Commandment number 9, you shall not bear false witness against your neighbor. And then finally, commandment number 10, you shall not covet anything that belongs to your neighbor. So, yun, 10 commandments ng ating Panginoon. Dapat ay by heart, sa ulo natin yan. Sa 10 utos ng ating Panginoon. Okay. So, ngayon tayo ay sa Exodus chapter 20, verse 15. You shall not steal. Commandment number 8 ng ating Panginoon. Yan ang ating sama-samang pagbubulay-bulayan sa gabi na ito. Okay? So, steal. Ano bang ibig sabihin ng steal? In Hebrew, ang sabi po dito ay lo tigno. In Hebrew, lo tigno. Or, ang ibig sabihin ay no stealing or no thievery. No stealing or no thievery. So, stealing means, alam naman natin, ang kahulugan ng stealing. Stealing means you take something that doesn't belongs to you. Yun po yung pagnanakaw, di ba? Stealing. Pagkuha ng isang bagay na hindi mo pagmamayari. O pagkuha ng isang bagay na pagmamayari ng iba. Okay? Stealing. At sabi ng Panginoon ay you shall not steal. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang kukuha ng bagay na hindi mo pagmamayari or bagay na pagmamayari ng iba. Yeah. Okay? So, itong commandments na ito, all of the 10 commandments na ating pinag-aaralan, balikan na natin ng konti. Ito ay commandment sa atin ng ating Panginoon, hindi dahil bago pa lamang sa atin ito, kundi ang totoo niyan, ito ay nananalaytay na sa atin. Yan. Kumbaga, itong commandments na ito ay ipinapasalamin sa atin ng ating Panginoon na ganito talaga tayo. Why? Because ang pinag-uugatan nito ay yung kasalanan, yung ating sinful nature. Yan. Kaya ito ay hindi na bago sa atin. Sinasabi sa atin na ating Panginoon, you shall not steal. Hindi ibig sabihin ay bago pa lamang sa atin ito. Hindi ibig sabihin ay ganito na talaga tayo.
because of our sinful nature. At makikita natin yan even sa maliliit na bata. 2 years old, 3 years old. Diba? Marunong silang magsinungaling, marunong silang kumuha ng mga bagay na hindi kanila kahit hindi mo tinuturuan. Diba? Why? Kasi nga, because of our sinful nature. Kaya nga may kautusan ng ating Panginoon, huwag mong gagawin yan. Hindi tama yan. Okay? So, you shall not steal. So, God values an individual's right to possess personal property. Binavalue ng ating Panginoon, binibigyan ng pahalaga ng ating Panginoon yung individual's right to possess personal property. So, bawat tao, bawat individual, meron tayong sariling mga pagmamayari, property. Naman yan, di ba? Yan. At binavalue ng ating Panginoon. Kaya nga, binigyan ito ng pautusan ng ating Panginoon to set the boundary. Diba? Huwag kang tatawid sa kabila. No? Huwag kang kukuha ng hindi mo pagmamayari. Yan. So, you cannot take something that doesn't belong to you. No matter how big or how small it is. So, yun yung nakapaloob dun sa commandment na ito. No? Hindi mo pwedeng kunin ang mga bagay na hindi sa iyo. Gaano man ito kalaki or gaano man kaliit. Yan, di ba? So, stealing means you take something that doesn't belong to you. Okay? For example, actually, itong commandment na ito, no, talagang napaka-broad na ito, no? Kung hindi tayo nagiging aware, ay pwedeng nagagawa na pala natin ito na akala mo okay lang. Diba? Yan. So, for example, simpleng example na lang sa hotel. Diba? Naka-experience naman tayo sa hotel. So, maraming ayon sa mga research, napakataas ng percentage, ng mga tao na nag-i-stay doon na kinukuha yung mga towels, yung mga slippers, yung mga shampoo, di ba? Yung mga, di ba, may mga maliliit na shampoo doon, sabon, yan. So, yan, mga simpleng simpleng example. So, for example naman, sa isang opisina, diba? Yung mga maliliit na bagay. Diba? Okay lang kung talagang sa iyo binigay yon or in-issue sa iyo. For example, yung mga ballpen, pencil, mga eraser, gagamitin mo, consumer phone, okay lang yon kung talagang ibinigay sa iyo. Pero kung hindi, so ayun ay pagmamayari ng company. So, ganun, So, people's mentality to take things because they think that the company is big enough. So, ganun yung nagiging mentality ng isang tao. Kaya nga, sabi ko kanina, kung hindi tayo aware, iisipin lang natin na okay lang naman yun. Kasi ganun yung nagiging mentality. For example, maliit na bagay, kinuha mo sa isang company, pagmamayari ng company. Maraming nag-iisip kasi na, okay lang yan kasi maliit na bagay lang naman yan.
Diba? Okay lang yan kasi malaki naman yung company, malaki naman yung kinikita nila. Binabudgetan naman talaga nila yan. Yun. So, doon sa mentality natin na yun, ano? Okay? Kaya minsan na nagagawa natin na akala natin okay lang. Pero, kung titingnan natin yung definition ng stealing, kumuha ka ng bagay na hindi sa iyo, so that is stealing. Hindi man alam, wala mang nakakakita o wala mang nakakaalam, hindi man nalaman ng kung sino man o kung yung kumpanya, pero ang alam natin, ang Panginoon ang nakakaalam, nakakakita. So merong isang example patungkol doon sa mentality na yun, ano? Na kung maliit lang, okay lang kuhanin. So isang example, no, narinig ko sa isang Bible teacher. Isang guro daw, no, isang teacher sa kanyang klase, nagbigay siya ng isang tanong. Ang tanong niya, sabi niya, for example, nakakita kayo ng isang bag na punong-puno ng pera. O, tinanong niya yung kanyang mga estudyante. Example, nakita kayo isang bag na puno ng pera. Anong gagawin nyo? Ang sagot ng isang estudyante, sabi niya, kung ito ay pagmamay-ari ng mahirap, ibabalik ko sa kanya. Pero kung ito ay pagmamay-ari ng mayaman, hindi ko na ibabalik sa kanya. So nakakatuwa na at the same time, it's tragic, ano? Kasi funny, kasi kung sa mahirap yun, mahirap na siya kung paano siya magkakaroon ng kalaking halaga. Pero kung sa mayaman, nalaman niyo na mayaman yung may-ari, hindi na niya ibabalik. So, tragic yun, ano? Diba? Isipin niya na, marami naman silang pera. Hindi naman kabawasan dito sa kanila. No? So, yung importante, ano, yung mentality. Yun. Okay, so, yun yung pinag-uusapan natin about stealing. And then, doon sa commandment na ito ng ating Panginoon, sabi dito, ay nakapaloob dito na ang ibig sabihin ay lahat ng bagay ay pagmamay-ari ng Panginoon. Everything belongs to God. No? Amen po ba? So lahat, ano? Lahat ng bagay dito sa mundo ay pagmamay-ari ng ating Panginoon. Siya talagang tunay na nagmamay-ari. Kahit gaano pa kalawak yung mga lupain na yan na pagmamay-ari ng isang tao sa papel. Sa papel, dito sa mundo na ito, siya yung nakalagay. Pero, ang totoo niyan ay ang Panginoon talaga ang may-ari ng lahat. Kasi siya yung ating creator. Diba? So, everything belongs to God. So, yun yung nakapaloob dyan sa commandment na yan. In the book of Psalms, chapter 24, saglit po natin basahin. Psalms chapter 24, verse 1, ang sabi ko dito ni King David, isa ito sa kanyang psalm, the earth is the Lord's. Yeah? The earth is the Lord's and all its fullness. The world and those who dwell therein. You see, so lahat ay pagmamay-ari ng Panginoon. Ang earth, ang world, the universe, lahat, maging ang mga nakatira doon ay sa Panginoon.
Next verse, in First Chronicles. First Chronicles, katapos po ng Second Kings. First Chronicles, chapter 29. First Chronicles 29, verse 11. Sabi ko dito, yours, O Lord, is the greatness, the power, and the glory, the victory, and the majesty, for all that is in heaven and in earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head over all. The next verse, the book of Deuteronomy, chapter 8. Deuteronomy chapter 8, verse 18. Verse 18. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant which He swore to your fathers, as it is this day. James 1:17, another verse. James chapter 1, verse 17. Every good gift and every perfect gift is from above, and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. And then last verse, in the book of Psalms ulit, chapter 50, verse 12. Psalms chapter 50, verse 12. Sabi ko dito, if I were hungry, I would not tell you, for the world is mine, and all its fullness. Yun. Kasi doon sa mga verses na binasa po natin, mga kapatid, lahat ay pagmamay-ari ng ating Panginoon. Kaya lahat po ng bagay sa atin, yung ating pagmamay-ari, ito ay ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Yung ating bahay na tinitirahan, sasakyan, ano pa, iba't ibang mga properties, trabaho, pera. So lahat yan, ano? Lahat yan ay ang Panginoon talaga ang tunay na may-ari. So, hindi po tayo, ano? Pinagkaloob lang yan sa atin ng ating Panginoon upang ito ay ating i-manage at i-enjoy natin. Diba? Yung mga bagay na blessing sa atin ng Panginoon, provision sa atin ng Panginoon, habang tayo naririto, maging pera, kahit na yung pera na yan ay pinagtrabahuhan natin, yes, pinagtrabahuhan natin yung pera na yan, pinagpagalan natin, pero sino ba yung nagbibigay sa atin ng kalakasan? Diba? Para makapagtrabaho. Yung buhay, sino ba yung nag-iingat sa atin? Ano pa? Yung hangin na ating nilalanghap, yung tubig, lahat. Para tayo mabuhay. Kasi kung wala yun, hindi tayo makakagawa, hindi tayo makakapagtrabaho. Even our health. Diba? So lahat, no, lahat ng source ay nanggagaling sa ating Panginoon upang tayo makakilos, upang tayo makagawa, at magkaroon ng bunga yung
ating ginagawa, di ba? Yung money ay fruit na lamang yan ng ating labor, di ba? Pinagtrabaho natin, yes, yun ay yung fruit of labor na ginawa natin. Pero yung source talaga yan ay ang ating Panginoon. Okay? So God gave it to us to manage it and enjoy it. So God has established the rights of individuals to possess private properties and to be stewards or managers of all that God owns. So lahat ng ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon, in-establish niya yan as right, no? Karapatan natin bilang individual person at saka kalayaan pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Kaya may enjoy natin yung mga bagay na yan na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon araw-araw. Kaya sabi ng Bible ay tayo maging maging good steward. Dahil ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon yung mga bagay na yan. So therefore, in return, tayo maging good steward. Ating iingatan, palalaguin, payayamanin, di ba? Pagyayamanin. Yan. Good steward. Okay. So, yung sa mga bagay, ano, patungkol sa ating pinag-uusapan about stealing, about sa commandment ng ating Panginoon. You shall not steal. Thou shall not steal. Okay? So when we rob something, not we only sin against the owner, but you sin against the Lord who owns it. So doon sa commandment na yun ng ating Panginoon, sabi doon, kapag kumuha ka ng isang bagay na hindi mo pagmamayari o pagmamayari ng iba, sabi doon ay hindi lamang nagkasala ka doon sa owner na yun, but doon sa talagang nagmamayari, hindi ang ating Panginoon. For example, ako bilang ama ng aking anak, no? For example, si Jedmay, ibinigay ako sa kanya na isang bagay. Okay? And then, ninakaw sa kanya yon. Hindi pinagkaloob ko na isang bagay. So, masakit sa kanya yon dahil ninakaw sa kanya. No? Pero, ang totoo nun ay mas masakit sa akin. Kasi ako yung talagang tunay na nagmamayari no. So parang gano'n, ano? So, not only we sin against the owner, but you sin against the Lord who owns it. Dahil na ang Panginoon ang siyang nagmamayari ng lahat ng bagay. God is offended because He is the one who owns it all. He is the one who owns it all. So the definition of stealing is taking by force, threat, intimidation, coercion, or deception what belongs to someone else. So sa simpleng bagay na pag-commit, no? Ang bagay na hindi mo pagmamayari, o pwede siyang
mauwi sa isang malaking bagay, ano? From small to a larger scale. Diba? At alam natin, itong stealing ay present yan sa lahat, no? Sa ating mundo na ginagalawa. Okay? So, stealing is taking by force, either by force, o pwersahin ka, nanakawin sa iyo yung isang bagay, or threat, intimidation, coercion, no? Deception. For example, yung ginagawa sa atin ng China, di ba? Nag-i-invade sila doon sa ating territorial waters na dapat ay sa atin. Ano? Kaya nga nilagyan niya ng mga boundaries. Bawat bansa. Meron silang sariling teritoryo. Meron tayong sariling teritoryo. Kung gano'n, ano? Para may kapayapaan. Kaya lang, dahil sa sila ay malakas na bansa, so ginagamit nila yon, yung kanilang power. Ano? So tumatawid sila doon sa ating territorial waters. Kaya yung mga dapat na sa atin ay naroon, mga isda na dapat napapakinabangan ng ating mga mangingisda natin, ng mga Pilipino, ay na-hamper dahil naroon sila. So by force, no? Dahil sila may power, so by force, naroon sila, and nandun din yung threat, intimidation, coercion, deception. So isang case pa lamang yun. Isang case pa lamang. So maaaring mangyari sa iba't ibang aspeto. Even sa trabaho. So, pwede mangyari yan. Okay? So question, meron tayo dito na dalawang question. Question number 1. So how does the 8th commandment motivate us? How does the 8th commandment motivate us? Paano ba tayo namo-motivate dito sa 8th commandment nito? In practical ways to live out our lives. Yun yung ating question number 1. So, paano ba tayo namo-motivate sa commandment na ito? So, answer to number 1, to live by the ethics of honest and hard work. Yun yung magpapa-motivate sa atin. Especially, lalo na sa ating mga Christians. Dahil alam natin ang salita ng Panginoon, alam natin ang principle ng ating Panginoon mula sa kanyang mga salita. So, paano tayo na motivate sa 8th commandment na ito ng ating Panginoon? Ay, sabi doon, to live by the ethics of honesty. So, alam natin yung kasabihan, di ba? Honesty is the best policy. Di ba? Honesty is the best policy. So, ganun pa rin, pagiging honest. Di ba? Ethics. Yan. So, dapat, pag sinabi nga ethics, work ethics, Christian ethics, dapat tayo mga Kristiyano ang magaling dyan pag sinabi nga ethics. Why? Kasi nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Diba? Okay? So, ethics, honesty. Kaya, anong ina-encourage sa atin ng Bible? Hard work. Diba? Kung meron kang gusto na
na makuha, marating, or magkaroon ka ng ganitong bagay, ay pagtrabahuhan mo, pagpaguran mo. Diba? Hard work, yun naman yung ine-encourage sa atin ng Bible, in the book of Proverbs. Diba? Hard work. We should work hard and earn what we have. In Ephesians chapter 4, verse 28. Ephesians chapter 4, Galatians, Ephesians. Let him who stole steal no longer, but rather let him labor, working with his hands what is good, that he may have something to give him who has need. Kung magtatrabaho, magtrabaho. At kung ikaw naman ay may kakayanan na tumulong dun sa iba, sabi doon, do so. Diba? Give him who has the need. Okay? So, hard work and helping those who are in need. Sino yung nangangailangan at meron kang kakayanan maitulong, tulungan natin sila. Okay. And then 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, for even when we were with you, we commanded you this, if anyone will not work, neither shall he eat. Amazing. Diba? Kung sinong hindi nagtatrabaho, ay huwag kakainin. So, gano'n, no? Kabigat, ano? Yan. So, ine-encourage tayo na magtrabaho. Okay? At yung pagtatrabaho ay biblical. Way back in the book of Genesis. Right? Diba? In Genesis chapter 3, nung nahulog na sa kasalanan si Adam and Eve, ang sabi doon ng ating Panginoon, siya ay magtatrabaho para sila ay kumain at sila ay mabuhay. So, biblical, ang pagtatrabaho at ina-encourage sa atin ang ating Panginoon. And then 1 Timothy chapter 5 verse 8. But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Wow! Medyo heavy itong verse na ito na sinasabi ni Apostle Paul. If anyone does not provide for his own, especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. No, mabigat, na ikaw, for example, ikaw head of the family at hindi ka nagpo-provide for your own household or for your own family, sabi doon, you are worse than an unbeliever. So, ganun, Kaya, so, to sum up yung binasa natin, hard work, pagtatrabahuhan para hindi ka kukuha na hindi sa iyo. Okay? Kaya lang, ang nangyayari ngayon sa ating panahon, dahil iba gusto mabilisan. No? Gusto ka agad makakuha ng ganito, gusto ka agad makakuha ng ganon, nainggit sa ganon. Gusto niya rin magkaroon ng ganon, kaya nga merong isa pang commandment, you shall not covet
uh, your neighbor's property. Gusto, instant, ayaw ng pagtrabahuhan, kaya kinukuha, ninakaw. So yun yung nagiging problema. Actually, malaking problema sa ating lipunan. Isa yan, no? Isa sa malaking problema sa ating lipunan. Hindi lang dito sa bansang Pilipinas, kundi sa iba pang mga bansa. Yung pagnanakaw, robbery, sa mga bangko, kuha ng mga maraming pera, ano pa, sa mga bahay, diba? Kaya malaking problema, no? So to live by the ethics of honest and hard work. And then number 2, to trust in God's provision to meet all our needs. So how does the 8th commandment motivate us? Okay? So, paano tayo namomotivate dito sa 8th commandment natin, Panginoon? To trust God in God's provision. Remember, ang ating Panginoon ang nagmamayari ng lahat ng bagay. Siyang nagbibigay, siyang may kapangyarihan, may kakayanan na magbigay sa atin. Kaya kailangan natin ay magtiwala. Trust in God's provision to meet all our needs. God is our supplier. In Philippians chapter 4 verse 19, nasabi na, but my God shall supply all of our needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Yun, another promise ng ating Panginoon na panghahawakan natin. Di po ba? Another promise. Sabi doon, my God shall supply all of my needs. Yun yung ating panghahawakan na pangako ng ating Panginoon. Lord, ito yung salita mo, ito yung pangako mo, Panginoon, na ating pinanghahawakan. That you will supply all of my needs. All. Sabi nun, all. Lahat. Alam ng Panginoon yung ating mga pangangailangan. So kaya, sa Panginoon tayo magtiwala. Okay? Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Amen po. Amen? Amen. So God is a giver. Siya nagbibigay, kakaloob. But si Satan, he is a taker. Siya yung kumukuha, nagnanakaw. Remember, si Satan, sabi ng Bible, he came to kill, steal, and destroy. Yan si Satan. Kaya, yung pagkuha ng bagay, isang bagay na hindi mo pagmamayari ay hindi Christ-like character. Malinaw, di ba? So, yun ay hindi Christ-like character. But remember, God is a giver, but si Satan is a taker. And then, number 3, doon sa question number 1 natin, how does the commandment motivate us? Sabi doon, to respect other people's property. Respect. Kung meron sila noon, mga bagay na yun, at wala ka, so, you respect, di ba? Na maging masaya tayo para sa kanila. Matuto tayo maging masaya para sa kanila. Kung meron man silang mga bagay na gano'n at wala ka. Ikaw naman, ay naghahanap ka ng magkaroon ng gano'ng mga bagay. So, pagtrabahuhan. Yan. Pagtrabahuhan. Hard work. And then,
Yung question number 2 naman, in what ways do we possibly violate the 8th commandment? So ito yung question number 2. In what ways do we possibly violate the 8th commandment? So number 1, so familiar na tayo dito. Siyempre, by taking. Pagkuha, diba? Taking what doesn't belong to them. Yan. So example, yung burglary or yun nga, pagpasok sa isang tahanan or building and then kukuha ng mga bagay doon na hindi naman sa iyo. O robbery, kasama na dyan. Robbery, larceny, hijacking. O, di ba? Sabi ko nga, present yan sa bawat area ng ating buhay. Robbery, larceny, hijacking, shoplifting, pickpocketing, racketeering, diba? Identity theft. Identity theft. Pwedeng yan ay steal ng song na kinompose ng iba, diba? Or poem. Yan. Identity theft. By stealing of someone's innocence, reputation, and also stealing the glory of God. So, madami, Madami yan. Ang sinabi ni stealing. Hindi lang basta pag commit ng isang bagay, but meron din kinalaman sa personal. Kasama na yung reputation. So, number 1 is taking. Number 2 is borrowing. Yan, di ba? Yung mga nangihiram ng isang bagay, pero hindi na ibinabalik. Di ba? So, ethics. No? Dapat tayo as Christians, nanghiram tayo, so, ibabalik pa rin natin ng maayos. Kasi kung paano natin hiniram ng maayos, nagamit natin ng maayos, so dapat ay ibabalik natin ng maayos. So, ethics. Christian ethics. Pero, nangyayari na isang tao humihiram isang bagay, and then, yung iba hindi na sinusoli. Or yung iba naman, kapag isinulit, kulang, or hindi na nagpa-function ng maayos, o hindi tama. It is also a form of stealing. Kasi nung hinirap niya, nagamit niya ng maayos, pero nung sinuli niya, ay hindi na maayos. Okay? Borrowing, and then withholding, number 3. Yan. What ways do we possibly violate the 8th commandment? By withholding. Ito nangyayari naman sa employer sa isang kumpanya. Yan. Sa employer, sa side ng employer, withholding, ibig sabihin ay hindi niya binabayaran ng tama yung kanyang empleyado. Yung salary, yung mga benefits na dapat ay para sa kanya. Yan. Okay? And then, ganoon din naman sa employee, sa empleyado. Dun sa oras, pwede naman siyang nanakaw ng oras. Sabihin, dun sa 8 hours na office hours na naroon siya sa opisina, kapag gumagawa siya ng mga bagay na hindi naman
related doon sa company or hindi productive, so that is also stealing. Stealing in time para doon sa company. So, withholding. And then number 4, defrauding. Defrauding. So, not paying what is due to the worker. Yan. Hindi binabayaran ng tama yung trabahador. For example, may kinuha ka na isang trabahador and then hindi mo siya binabayaran ng tama. For example, sa mga construction, yun, ganyan, malilit na nangyayari ganyan. Hindi nababayaran ng tama yung mga construction workers, kaya sila ay in return, tatama rin sila magtrabaho ng ayos kasi hindi sila nababayaran ng tama. Hanggang sa magkagulo na, hindi na natapos yung project. So, ganun yung mga nangyayari. Okay? So, ganun din sa mga kabaliktaran naman sa mga workers, maaaring nababayaran sila ng tama, pero yung oras ng trabaho ay hindi naman nila sinusulit talaga sa trabaho. So, ganun din. Either way, pwedeng mangyari. Yan. So, ano pa? Even if tithes and offering, yan, kasama din yan. Sa ating mga buhay Kristiyano. Tithes and offering. At alam naman natin, biblically, tithes and offering, 10th part ay sa ating Panginoon. Wala pa yung commandment ni Moses, law of Moses ay ipinakita sa atin, no? Yung tithing, in the book of Genesis, yung kay Abraham, di ba? Matatandaan nyo, yung na-encounter niya si Melchizedek, who is a theophany, dahil wala siyang simula, wala siyang wakas, bigla na lang siya na-encounter ni Abraham. At sabi doon ay nagbigay siya si Abraham kasampung bahagi ng kanyang mga ari-arian. So wala pa man yung law of Moses ay naroon na yung tithings and offerings. Okay? That's in the Old Testament. No, itinuturo na yan. Pero in the New Testament, ang tinuturo na doon ay hindi na lamang na 10% but beyond. No? Beyond pa. Lahat. Why? Kasi ang Panginoon, remember, nagmamayari na lahat. At kapag ka sinabing tithes and offering, hindi naman palagi pera. No? Hindi naman palagi gano'n. But kung ano yung mai-offer mo sa Panginoon. Right? Kung ano yung meron ka, mai-offer mo sa Panginoon. Your body, your time, your strength, your money, kahit ano, diba? Yun na yung itinuturo sa atin in the New Covenant, in the New Testament. Yeah. Kaya sabi ng ating Panginoon, God loves a cheerful giver. Nalulugod ang ating Panginoon sa nagbibigay na maluwag sa kanyang puso. Okay? Dahil nasabi ng Panginoon, kung ano yung ginamit mo na panukat sa iyong pagbibigay, ay doon ka rin susukatin. So, kung malaki yung binigay mong panukat, hindi mas malaki yung ibibigay sa iyo ng Panginoon. Yung panukat natin Panginoon. So, ganon, no? For God loves a cheerful giver. Kaya, diba, kung if we don't give sa ating Panginoon, so we are robbing God. No? Why? Because, remember, siya yung nagbibigay sa atin para tayo makagawa, makapagtrabaho, makakilos, lahat yan ay galing sa ating Panginoon.
Kaya, nararapat lang yung mga bunga ng ating mga gawa ay ipagkaloob natin sa Kanya. Okay? Yun. So, yun yung mga ways that we possibly violate the 8th commandment. Okay? So, the root of stealing is greed and selfishness. So, diyan nabuugat. Diyan nabuugat yung pagnanakaw. So, nabanggit na natin kanina, ano? Greed and selfishness. Diba, meron ka ng mga bagay na ganito, pero may nais ka pa na magkaroon ng mga bagay na yun. At gusto mo in an instant. Kaya, nandiyan yung pagnanakaw. So, greed and selfishness. So, yan ang ulugat, ano? Kaya, yung nagnanakaw. Okay? Kaya, yan yung malaking problema sa ating lipunan. Even sa ating bansa. Kaya, ang ating bansa, kahit na mayaman ang bansang Pilipinas, actually, mayaman talaga yung bansa natin. Mayaman tayo sa natural resources. Pero bakit naghihirap ang bansa natin? Bakit naghihirap ang maraming tao naghihirap? Pero may mga napakayayamang tao. Diba? Hindi napakalayo. Diba? Merong napakayayamang tao at napakahihirap. So, ano nangyayari? Greediness and selfishness. Ganyan ang nangyayari sa atin, sa ating gobyerno. Alam na natin yan. Graft and corruption. No? From small scale stealing up to a large scale stealing, graft and corruption. Yan ang pumapatay sa atin, sa ating bansa. Graft and corruption, plunder, stealing, extortion, diba? Bribery, lahat yan. Corruption. Kaya sabi ng Panginoon, you shall not steal. Hindi maganda yan, hindi tama yan. But because of the greediness, selfishness, nasa tao, nagagawa niya yung mga bagay. Kaya kailangan ng tao ay bagong puso, bagong pagkatao. At yun ay mangyayari lamang pag tinanggap natin ang ating Panginoon Jesucristo. Hindi natin Panginoon at sariling tagapagligtas. Doon tayo babaguhin ng ating Panginoon. Kasi nasa puso yan. Diba? So, ganun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. And then lastly, to conclude no, yung ating Bible study, si Satan, mga kapatid, remember, he is the taker. No? Sabi doon, he comes or he came to kill, steal, and destroy. Kill, steal, and destroy. And way back pa in the book of Genesis chapter 3, ay doon sa Garden of Eden, kay Adam and Eve, na si Satan, he came to kill, steal, and destroy, at nahulog si Adam and Eve sa kasalanan.
doon ay kinuha Satan. Yung dapat sana ay tinatamasa ni Adam and Eve yung eternal life, ba? Incorruptible body, freedom and liberty, yung ganda ng environment, everything, lahat yun ay nawala. O sila ay nahulog sa kasalanan. So, sabi doon, dahil sa pag-ibig sa atin ng ating Panginoon, hindi hinayaan ng Panginoon na nasa ganung state ang tao. God provided a way, or the way, and that is through our Lord and Savior Jesus Christ. So Jesus Christ came, kinuha man sa atin ni Satan, yung dapat na tinatamasa natin, pero ibinalik yun ng ating Panginoong Jesucristo. He died on the cross for our sins, and He redeemed us. Kaya sabi ng Bible, manampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo, sa Kanyang ginawa sa cross ng Calvary. Binayaran niya ang ating mga kasalanan. Manampalataya tayo sa Kanya. He died on the cross and He rose from the dead. Sabi doon, ma-restore lahat. Lahat ng kinuha sa atin ni Satanas ay muli mababawi natin. Yung freedom, liberty, yung eternal life, yung incorruptible body, through Jesus Christ ay nabawi ulit natin kay Satan. Although wala pa tayo doon sa stage na yon, ano? Tayo ay nasa corruptible body pa rin. Tayo ay nandito pa rin sa mundo na ito na patungo sa pagkabulok. No, yung ating buhay ay may hangganan pa. Pero nabawi na natin yung kay Satanas. Pero wala pa tayo doon sa stage na yon. At darating tayo doon sa stage na yon. Sabi ng Bible, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, ay makakamtan na natin ang lahat ng mga bagay na yun. When Jesus Christ returns, sabi doon ay papalitan yung ating mga katawan, incorruptible body, eternal life, and then mamumuhay tayo kasama ng ating Panginoong Jesucristo, freedom, liberty. So lahat ng nawala ay ibinalik sa atin ng ating Panginoon. Okay? So kaya ganun man yung ginawa ni Satan at patuloy na ginagawa ni Satan ngayon to deceive people, na ninanakaw niya ang buhay, no? Bawat tao, sinisira niya. At salamat sa ating Panginoon Jesucristo ay nabawi na. Kaya dapat i-share natin yung pag-ibig na yun sa ibang tao upang sila rin ay magkaroon ng kagaya sa atin. Eternal life, and then incorruptible body, freedom, liberty.